Gusto nyo ng kwentong horror ngayong Kapaskuhan? Pwes, panoorin ninyo ang kwento namin tungkol sa isang paggawa ng pastillas de leche. 22 araw na lang Pasko na. Booming na naman ika nga ang mga negosyong pagkain, lalo na ang mga inihahanda sa Noche Buena. At dito sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan, hinahanap-hanap ng mga mamimili ang kanilang kilalang pastillas de leche. Ay, pag ganitong, ito ang pinaka-peak season namin. Basta tumuntong na yung Burr months. Yan, na kami sa mga orders. Tumatanggap na kami ng orders for December. Ang paghahanda raw ng minatamis na may sangkap na gatas sa tasukal, hindi raw basta-basta parang maging makrema at malasa. Oo, pagdating ng gatas sa amin mga 10 a.m., ayun, papakuluan na yon kasi masisira yung pagka hindi ko pinakuluan dahil madami eh. After nun, kinabukasan ko pa maihiwa yon kasi masyado siyang malambot pag mainit. Didikit sa kamay yun. Patok na ang pastillas de leche na ginagawang pasalubong sa mga bata at matanda. At panghimagas din tuwing Noche Buena. Lalo pa kung napapalamutian ang mga ito ng makukulay na wrapper o pabalat ng candy. Ang 70 gulang na si Nanay Gluz, isa na lang daw sa mga natitirang Bulacania na marunong gumawa ng tradisyonal na pambalot sa mga pastillas. Nag-umpisa ako when I was 11 years old. Until now, I am 99. Araw-araw yun, maraming pumupunta. Maski ng mga tiga rito sa probinsya, mga mestra, yun, nag-aaral, mag-seminar sila sa akin, tinuturo nila sa kanilang estudyante. Ganyan daw pahalagahan ng mga Bulakenyo ang paggawa ng pastillas de leche. Ewan nga ba namin sa iba kung bakit ang recipe raw nila, yaki! Sa dakong Baliwag, Bulacan daw kasi hindi lang daw yata asukal o gatas ang sangkap nila sa paggawa ng pastillas. Ayon sa sumbong ng isang impormante ng investigador, ang kanilang pastillas ngay, parang minalas. Sa Tarkan, Baliwag, Bulacan. Gumagawa sila ng mga yung pastillas na mabili ngayon, pero madumi. May tindahan sila sa harap, pero yung pinakalikuran niya, yung naggawaan nila. Ang inireklamong brand ng pastillas, LA Candy. Dahil sa sumbong na nakarating sa aming tanggapan, inimbestigahan namin kung totoo nga bang may kadiri sa kanilang recipe. Roll video recorded. Ito ang naidokumento ng investigador ng proseso ng paggawa nila ng pastillas de leche. Step 1. Pinino ang powdered milk gamit ang pansala. Pero teka muna, bakit tila pansala ng buhangin ang kanilang ginagamit? Zoom in video. Ayan o, ay. Step 2. Pinagsama ang gatas na kondensada at saka inilagay ang powdered milk sa balde. Pagkatapos sinimulan ng imasa ang mga panghalong sangkap sa isang batya. Kapansin-pansin, okay sa all right lang sila na wala mang lang hairnet, guantes o face mask. Rewind tape, zoom in video. Oh ha, kung may sumamang buhok ng tao o kung ano pang dumi sa kanilang inahalo, naku po! Step 3. Pagkatapos ito, nirolyo na nila ang mixture ng mga pinaghalong sangkap sa isang patuwang mesa na wala rin silang suot na bastong uniforme. At dahil tila kulob na rin ang kanilang pagawaan, ang trabador na ito tila pawisan na. Halong-halo na ba ang gatas, asukal, alikabok at pawis ni Kuya? Hala! Kapansin-pansin na tila pinapanatili nilang madumi ang nanglilimahid na mga sulok ng pagawaan mula sa dingding at sahig at kisame. Hanggang sa tambakan nila ng basura na maaaring pagpugaran ng mga pesting ipis at daga. Yak! At ang mesang pagawa ng mga pastillas, katabi lang ng mga tinambak na sako ng mga gatas na tila ng gigitata na rin. Para pantay-pantay ang sukat ng mga pastillas, pinatag nila ang mga rolyo gamit ang kahoy na tila nanlilimahid na rin sa kalumaan. Step 4. Hinati-hati sa maliliit na piraso ang mga ginawang pastillas.
Matapos budburan ng asukal, tsaka nila ito nilagyan ng toothpick at isinilid sa mga lalagyan plastic. Hala, sige, tila enjoy ang mga manggagawa sa pagkaukaw ng kanilang finished product. Eto naman si Muning hindi na rin yata makapaghintay na matikman ang specialty nilang pastillas ni Kadiri. Tila hindi rin may kakaila ang dami na nagawa nilang pastillas sa Bagapon dahil tahon-tahon daw ang kanilang naibebenta. Kinabukasan nasundan namin ang tricycle na nagkakarga ng kaong-kaong produkto na gawa raw ng LA Candy sa Baliwag, Bulacan. Sa isang wholesaler nila ibinaksak ang mga finished product. Sila naman ang umano'y nagbabaksak ng mga produkto ng LA Candy sa mga pwesto sa pamilyang bayan.